Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nananatili tayong nakabantay sa isang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alas 10 kaninang umaga, huli pong namataan itong Typhoon Helen sa layong 345 kilometers north-northeast ng Basco sa probinsya ng Batanes. Taglay nito ang hanging umaabot sa 160 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 195 kilometers kada oras. Inaasahan ang pagkilos ng bagyo yan po ay sa direksyong west-northwest. Bilis naman na 20 kilometro kada oras. Kung ating babalikan Sabado nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang bagyo at ayon sa Pag-asa, kung hindi magbabago yung kanyang bilis at direksyon, inaasahan namang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Asahan naman natin itong katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po yan sa mga lugar na sakop ng 800 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang bagyo. At bukod dito, nakataas din yung Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa Batanes Group of Islands kung saan posible ang storm surge lalong-lalo na sa mga coastal areas. Signal number 1 naman ang nakataas sa may Northern Cagayan kasama po dyan itong Babuyan Group of Islands kung saan inaasahan na makakaranas ng hangin na abot sa 30 hanggang sa 60 kilometers per hour sa susunod po yan na 36 na mga oras. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas pa rin yung gale warning sa may northern at sa may eastern seaboards nitong Hilagang Luzon. Ibig sabihin yan, bawal munang pumalaot dahil sa maliliit na sasakyang pandagat, makakaranas kayo ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. At dahil nga sa epekto pa rin ng bagyo, inaasahan itong masungit na panahon sa bahagi nitong Batanes Group of Islands. Habang ulan na may kasamang bugso ng hangin naman, yung iiral sa may northern Cagayan pati na rin dito sa may Babuyan Group of Islands. At sa may bahagi naman itong Ilocos Norte, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Same weather condition yung inaasahan para dito sa may natitirang bahagi nitong Cagayan, gayon din sa probinsya nitong Apayao, probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, gayon din sa rehiyon nitong Mimaropa, pababa sa may Western Visayas. Ang Metro Manila naman at ang natitirang bahagi nitong ating bansa makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at posible yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog ngayong hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Magbabalik pa ang Panahon TV. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon in the next 3 days. Unahin natin sa Baguio City, pangkalahatang maaliwalas ang panahon hanggang sa araw ng Biyernes. Ang Kamaynilaan naman inaasahang makakaranas ng temperatura between 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Queen City of the South naman, hindi bibiguin nitong generally fair weather condition ang mga bakasyonista. At dito naman sa bahagi nitong Metro Davao, generally fair weather condition din ang temperatura, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa may Zamboanga City, mararanasan ng temperatura na between 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.